Magandang umaga, mga kagalagang lalo po ng tagsuri. Ako po si Dini Morsha at kasama ko si Ginoong Baluka, Ginoong Buyad at Ginoong Dini. At pagkat po aming pag-aaral o pananalisik ay ang implikasyon ng artificial intelligence tools sa pagsusulat ng sanaysay ng mga piling mag-aaral ng Vice MC. Narito po ang aming nasyonale. Sa panahon ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, ang paggamit ng mga artificial intelligence tools o AI ay nagbibigay ng malawakang pagbabago at malalim na impluwensya sa iba't ibang aspeto. Ayon sa pahayag ng UNESCO, ang sining ng intelihensyang artificial ay may potensyal na solusyonan ang ilan sa pinakamalalaking hamon sa edukasyon sa kasalukuyan. Isa na rito ang paggawa ng sanaysay ng mga mag-aaral. Ang mga mananalisik ay hihikayat na magsagawa ng papel na pananalisik na ito bunga ng kanilang obserbasyon na kung saan talagang na ang paggamit ng mga mag-aaral ng AI tools sa paggawa ng kanilang mga akademikong sulatin. Kabilang nito ang sanaysay. Ang layunin ng pag-aaral nito ay alamin ang implikasyon ng artificial intelligence tools sa pagsusulat ng sanaysay sa ESL Filipino Section 1.1 ng Paiso MC taong Panruan 2024 hanggang 2025. Ilalahat mo po ang theoretical na balangkas ni Ginoong So, magandang umaga sa ating kagalagan na lupo ng tagasuri. Narito po ang aming theoretical at conceptual na balangkas. Ang aming napili na giging teorya sa aming panaliksik ay ang teorya ng behaviorism. At ang napili po namin sa ilang batas ay ang Republic Act No. 11927 o ang Philippine Digital Workforce Competitiveness Act. At ang teorya na napili namin at ang legal na batayan namin napili ay siya magsisilbing sumusuporta sa aming pananaliksik. Ang aming napiling respondente ay ang mga mag-aaral ng Basic Filipino 1.1 sa Bohol State University Main Campus. At ang aming narito din namin ang aming mga variable. Dito namin aalamin namin ang antas ng kasanayan sa pagsulat gamit ang sariling kakayahan at AI tools na siyang mag-uugnay sa perception ng mga mag-aaral sa pagsulat gamit ang sariling kakayahan at ang AI tools. Ang magiging basihan sa aming magsisilbing output o aming output sa aming pag-aaral ay nakadepende sa datos at information sa aming nasabing variables. At narito naman ang aming paglalahad ng suliranin. Ang mga manalisik na ito ay layunin namin na alamin ang epekto ng implikasyon ng artificial intelligence tools sa mga mag-aaral. Ang mga manalisik ay nais alamin ang mga sumusunod na katanungan. Ang unang katanungan, ano-ano ang mga AI tools ang kadalasang ginagamit ng mga mag-aaral? Pangalawa, ano-ano ang dahilan ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI tools? Pangatlo, ano ang antas o kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat gamit ang sariling kakayahan at AI tool? Pang-apat, ano-ano ang perception ng mga mag-aaral sa paglikha ng sanaysay sa Filipino gamit ang AI tool? At pagsusulat ng sanaysay sa Filipino gamit ang aking kakayahan. Pang-lima, may makabuluhang kaibahan ba ang paggamit ng AI tool at hindi paggamit ito sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral? Pang-anim, may makabuluhang kaugnayan ba ang kasanayan sa paggamit ng AI tool at perception ng mga mag-aaral? At pang-pito, batay sa nakalong na datos, ano ang kahit gawain na maaaring ipatupad sa paaralan? Ang susunod na bahagi ay lahat dito ni Ginoong Buyad. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. At narito naman ang lahat ng hypothesis.
Walang makabuluhang kaibahan ang paggamit ng AI tool at hindi paggamit ito sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Walang makabuluhang kaugnayan ang sariling kakayahan at paglapat ng AI tools sa pagsulat ng salaysay. At ang kahalagahan sa pag-aaral. Ito ang Commission of Higher Education para sa administrasyon, para sa mga guro, para sa mga mag-aaral, para sa mga magulang, at para sa mga mananaliksik sa hinaharap. Ang disenyo ng aming panaliksik ay experimental research design at descriptive survey research design. Ang lugar ng aming panaliksik ay sa Bohol Island State University main campus. At ang respondente ng aming mga pananaliksik ay ang Bachelor ng Sekundaryang Edukasyon, major sa Filipino Section 1-1 sa taong panuruan 2024 hanggang 2025. At ang aming gagawing technique para sa pagkuha sa aming pananaliksik ay ang purposive sampling technique. At ang aming instrumento ng pananaliksik ay pilot testing, checklist at 4-point Likert scale. At ang susunod ng talakay ay kay Ginoong. Magandang umaga po ulit. Ang paraan ng pangalap ng datos. So sa unang hakbang na aming pananaliksik ang paghingi ng permeso o pagsagawa ng pag-aaral. Magpapadala po kami ng liham na paghihilingan. Sa pangalawang hakbang naman po ang pagbuo ng talatanungan kung saan magsasaliksik na mga talatanungan ang mga manaliksik at gagawin pa dito ang talatanungan at magsasagawa ng follow-up testing. Sa pangalawang hakbang naman ang pagsasagawa ng gawain at survey. So sa pagbibigay ng gawain po susulat ng salaysay. At ang pangalawa ang pagsasagawa ng survey at ang pangatlo ang pagwawasto ng output nito. So sa huli, habang na aming pananaliksik ay ang analysis at interpretasyon ng mga datos. So ang mga datos na aming mag-alap ay isa sa ilalim sa statistical na pagsusuri at bibigyan ng interpretasyon ng mga resulta at gagawa ng konklusyon sa pag-aaral batay sa kabuuang resulta. At sa pagsusuring statistical, ang angkop na formula na gagamitin upang matukoy ang AI tools na kadalasang gagamitin ng mga mag-aaral ay ang percentage or ang porsyento. Upang matukoy naman ang dahilan ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI tools ay gagamit po kami ng formula ng weighted mean at narito po ang iskala ng aming weighted mean sa pagsusulat ng sanaysay paggamit ng AI tools. Ang angkop naman na formula na aming gagamitin upang matukoy ang antas ng kasanayan sa pagsulat ng sanaysay gamit ang AI tools at sariling kakayahan ng mga mag-aaral ay ang arithmetic mean. At weighted mean naman ulit ang gagamitin namin upang matukoy ang persepsyon ng mga mag-aaral sa paggamit ng sariling kakayahan at AI tools. Ito po ang skala. Ang skala nito ay ang skala po ito ay para sa pagsulat ng sanaysay gamit ang kakayahan nila. At ang kasunod naman na skala ay ang pagsulat ng sanaysay gamit ang AI tools. Gagamitin namin upang matukoy namin ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral, gagamitin ang t-test kapag nakalap na datos ay sumusunod na normal na distribution. Kapag naman ang nakalap na datos ay hindi sumusunod sa normal na distribution, ay gagamitin namin ang one-way U-test. At sa huli ay gagamitin namin ang peer person product moment correlation coefficient upang matukoy ang perception ng mga matukoy ang kaugnayan sa kasanayan sa paggamit ng AI tools at perception ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI tools. At kung ang datos ay susunod sa normal na distribution, gagamitin namin ang person product moment correlation coefficient at kung hindi naman ay gagamitin namin ang Spearman-Rho correlation. Ang talatanungan. Una, mga AI tools na ginagamit sa pagsulat ng sanaysay. Pangalawa, mga dahilan ng mga datos. Yun lamang po nagtatapos ang presentasyon ng aming panaliksik.
Ngayon po ay handa na po kami makinig sa inyong suwestyon at rekomendasyon upang mas mapabuti ang aming pananalisis. Okay, magandang umaga sa inyong apat. So, maaari niyo ba ibahagi sa amin kung saan napapatungkol ang inyong pag-aaral? Binibining Marcia. Magandang umaga po muli. Tungkol po ito sa paggamit ng artificial intelligence tools ng mga mag-aaral sa kanilang mga pagsusulat ng akademikong gawain, kagaya na po ng salaysay. So, ang gagawin nila ay magsusulat sila ng sanaysay. Meron po dalawang bahagi ang aming pang-aaral ng datos. Una po, pagagawin na may isa gawain po kami ipapagawa sa kanila ang pagsusulat ng sanaysay. Una, paggawa ng sanaysay gamit ang kanilang sariling kakayahan. At ang pangalawang bahagi ay pagsusulat ng sanaysay gamit ang AI tool po. Pagkatapos po ng gawain ito, ay meron po kaming checklist na papasagutan sa kanila at isang talatalungan din po. So, iwawasto ninyo ang ginawa nilang sanaysay. Opo. At yung sa AI, paano yan iwawasto? Ang mga output po na AI generated o ginawa tulong ng AI ay susuriin po namin gamit ang isang pamantayan na mula sa pasok. Amin din po sinigil mula sa pasok upang maging valido. Pagkatapos po ay gagamitan po namin ito na amin po inalapat ang sanaysay na kanilang ginawa sa isang AI tool na kung tawagin ay Scriber. Dito po makikita kung ilang porsyento AI na nalilapat sa sanaysay. Ay, kayo ang magwawasto. So, bakit ninyo kailangan ng isang Scriber po? Isa rin po kasi sa rason kung bakit po namin ito pinag-aralan ay nais namin malaman kung ang mga sagot ba ng AI ay direktang kinang-copy-paste lang ng mga mag-aaral o pinapabuti pa po nila ang sagot ng AI. Meron po. Opo. Isa po siyang website, map website. Pero yung sagot ng mga bata, kayo ang magwawasto. Wawastuhan po namin gamit ang isang pamantayan. At, Iwawasto po namin yung mga gamit na pamantayan na CDP namin sa pasok. So, yung Cultural Arts Festival taong 2017, kung saan man sila, may official sila na pamantayan sa pagsusulat ng sinaysay po. Sa pasok. Yes, ma'am. So, dito sa pangalawang talata, sa inyong rational page 1, mayroon kayong binanggit dito na ayon sa pahayag ng United Nations Educational, wala kayong, saan ninyo ito nakuha? Magandang umaga po, Dr. Valenoso. Nakita ko ay, ang information po ito ay nakita ko po sa isang website ng official post ng UNESCO kung saan naglalayo ito na sa makapagong panahon po, ang AI po ay sumasabay na po sa buhay ng tao. Kaya ayon sa pahayag ng sa UNESCO, di ba po ang SDG ay may 17 at ang SDG number bilang ika-4 sa SDG sa UNESCO po ay
At iba po, naglalay po ito na mapalawak access sa edukasyon at pagpapalalim po nito ng kaalaman at paggamit ng AI sa edukasyon ay nagbibigay ng solusyon at nagtataguyod sa magandang realidad ng edukasyon para sa lahat. Kaya masasabi po ko po na ang UNESCO po ay nagsisilbing gabay o nagbibigay informasyon na ang AI ay maaaring gamitin sa education upang mas maging epektibo pa ang ika-apat na bilang ng stage ng report. Okay, so talagang angkop siya sa inyong pag-aaral. So dapat lagyan rin yun ng reference na kung saan galing, sino ang nagsabi, anong taon. Ayun, makikita po natin niya sa ating reference siya. Pero hindi niyo inilagay dito sa inyong ang manuscript na dapat na O ano, original. wala po siyang author kung saan, wala po author ang website sa UNESCO. Yun po ay pahayag ng official mismo ng UNESCO at confidential din po yung author. Ito man ang nagpahayag, wala po yun. Ang official, ang grupo ng UNESCO po yung... O year na lang, UNESCO, open, close. May sayang man ang sabi ng ideya. So sa anong teorya ninyo ipinatay ang inyong pag-aaral? Ginoong Huyan? Magandang umaga po, ma'am. Ginatay po namin ang aming po analysis sa behaviorism theory ni P.F. Skinner na kung saan po ang behaviorism ni P.F. Skinner po ay naglalay na ang isang individual po ay natuto sa kanyang kapaligiran at saka mga kaibigan at pamilya at kagaya lang po sa pag-alit ng AI ay nai-influensyahan po ang mga mag-aaral na gumamit ng AI dahil po sa kanyang mga kaklase, kaibigan at sa guro. Kaya po dinata namin sa behaviorism theory ni P.F. Skinner po. Okay. So dadako tayo sa inyong conceptual na balangkas. So pakilagyan ang inyong legal na basihan ng saan ito galing na nasabing pahayag. Kaya walay author. Katulad ng sa Victorian behaviorism. Kung saan ninyo nakuha? At saka, napansin ko marami kayong mga nakalap na mga datos na magpapatibay ng inyong pag-aaral. Ngunit, siguro ay kailangan pa ninyong palalimin ang pagtalakay, ipaliwanag ang bawat isa, at iugnay or i-relate ninyo sa inyong pag-aaral. Kaya ako magamit yun siya in thesis 2.1. Kaya daghan nung nakuha to, hindi ninyo ipinaliwanag. I-explain. At saka kung ano yung kaugnayan nito sa inyong study. Para hindi siya masaya. So, dadakot tayo sa inyong suliranin. So, maaari mo bang basahin, Ginoong Paluka, ang number 1 na katanungan at paano ninyo ito sasagutin? Ito, ang una po namin layunin ng sagot sa aking mga student ay ano-ano ang mga AI tools ang kadalasan ginagamit ng mga mag-aaral. So, ito po matukoy po namin kung anong AI ang kadalasan ginagamit ng mag-aaral ay makikita po natin sa sa paraang checklist po ba kung saan may pinagbabasihan po kami ng isang valid na informasyon kung saan may pag-aaral na merong top 17 na AI ito sa kadalasan ginagamit ng mga mag-aaral po. So ito nasa inyong talatanungan, itong 15. So pipili lang yung mga estudyante kung alin dito yung ginagamit nila. So pwedeng more than one ang ilang check. Yes, po. Okay, number 2. At number 4. So ano-ano ang dahilan ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI tools? So bakit kailangan ninyong alamin ang dahilan? Nino?
Gusto po namin malaman ang dahilan ng mga mag-aaral kung bakit sila gumamit ng AI sapagkat gusto namin kung ito ba ay matukoy namin kung negatibo ba ang kanilang dahilan na paggamit ng AI o ang positibo kung gusto lang nila na mapaunlad ang kanilang mga struktura, ang pagbaybay nila o ang nilang gramatika. So pag nalaman ninyo yung negatibo or positibo, so ano ngayon? Or siya? Gagamitin po namin ang nakalat na datos na yun bilang sa aming kahingawain po, ma'am. Doon po namin sila matutulungan sa parang aming kahingawain na isang seminar na workshop kung saan ang seminar ay may isang paraan upang magiging namin sila ng sapat na kaalaman sa AI, sa paggamit ng AI. At ang workshop naman po ay doon po namin sila bibigyan ng sapat rin na mga kaalaman o kasanayan. Dagdagan namin ang kanilang kasanayan sa paggamit ng AI po. Okay. Kasi sa tingin ko, ang number 2 at number 4 ay pwede lang natin pag-isahin, di ba? Mas maigi siguro ang perception para sa akin. Ang tapos na, ang kuan ba is naa sa perception na ako ang statement na posible na dahilan na i-merge sila ba? Kasi mga daghan kayo mo ka na... Pwede naman sa perception nga pwede dito sa inyong perception nga Hindi na nila ang dahilan. I-appealan ko ninyo. Daghan kayo mo sularin. Ha? Para masood siya sa quantity. Then, ito sa number 3, ano ang antas ng kasanay ng mga mag-aral sa pagsulat? Ako na to yung gagawa sila ng sanaysay. Then, iwawas ko ninyo at AI tool. Ako namin sa inyong disenyo di ay kasi nabanggit ninyo dito gagamit kayo ng experimental research design. So ano ba ito? Bakit experimental? Experimental po kasi magbibigay po kami ng gawain niya yung sanaysay sa magkaibang paraan kung saan magsusulat sila ng gamit ng ang kakayahan nila at magsusulat sila ng sanaysay gamit ang AI tools. Ang gusto namin malaman dito kung ano ang kaibahan sa mga output nila at kung ano ang perception ng kanilang sa paggamit ng AI at sa kanilang sariling kakayahan sa pagsulat ng sanaysay. So experimental din na siya? Experimental ba na mga hala? nasa intervention. Opo. So duha inyong design, Opo. descriptive at experimental. Opo. So dito din sa inyong metodologiya, hindi ko nakita ang inyong respondente. Pero meron kayong binanggit na purposive sampling. So nakaligtaan, isulat ang respondente. So purposive ang inyong gagamitin, no? Hindi pala lahat ng BSN Filipino ang inyong respondents. Ano sa inyong respondents? Ano po ang BSN 1-1 na po ang kabuuan ng section? Ang kabuuan. Opo. Purposive. Purposive, di ay iba purposive ay Nililito ba siya po ng mga mananalis? so hindi lahat. Okay, sabi ko pagpapasya mo. Sabi nyo kanina, lahat ng BSN Filipino 1-1. Yung purposive man. Masyahan namin. Ano sila? Ano sila po? Dahil po sila po ay mayroong sapat na kaalaman at ampo po silang bilang maging respondente ng aming pananalisay dahil sila po ay gumagawa ng sanaysay ko kung saan yun po ang aming pag-aaral at meron rin po silang yun na po ang nakasanayan po. So, ang iba bang ang second year, third year, to fourth year, walang sapat na kaalaman sa pagsulat ng sanaysay? Meron po ma'am.
nais lang po namin, napag-isipan kasi namin na nais namin, mula pa lamang sa first year ay may ampok na silang kaalaman sa paggamit kung paano gamitin ang AI tool sa tamang pamamaraan, lalo-lalo na sa pagsusulat nila ng salaysay. Na magagamit nila hanggang dumating sila sa second year. Ito, ang 1-2, asa naman Panginoon? Ang 1-2 po ma'am ay yung focus 1-1, 1-2. First year ba yan? Ang way appeal sa tuwan, may way pilot, pwede pilot. Ang way appeal, may ipilot ninyo. Diba? Diba? So yun lang. Tsaka ang inyong talaan ng referensya ay nakita ko talaga sa nilalaman ng inyong manuscript. Very good. Yung mga ginamit ninyong mga author ay nandito talaga sa inyong reference. Kaya lang, ang inyong, dapat alam ninyo, kaya lang, dapat alam ninyo ang tamang format ng pagkuha ng sa internet bitaw, dapat may turoong date retrieve at saka kung saan galing na website ang inyo. Kaya naalam mo, una, tingnan ninyo ang tamang format inyo kay Adwani K 2023, December 2022. Dahil asa naman inyong site. Dapat una ay ang kaning Adwani, sa nga year na-publish niya or nakuha niya. Then ang topic na nakuha, then pagkatapos ay ang date retrieve, kung kailan ninyo nakuha, then ang site. So, pakitingnan na lang ang tamang format ng reference. So, yun lang. Maraming salamat. At congratulations. Hello. Magandang umaga, researchers. Pinakaunang kong katanungan ay kayo mismo mga researcher ay nasubukan nyo na bang gumamit ng AI sa mga aralin sa Pilipino? So, ibig sabihin, like for example, sikat yung ChatGPT, pwede sa Pilipino din yun. Lahat ba ng AI na nasubukan ninyo ay pwede sa Pilipino? Ha? So, ano ang mga halimbawa ng mga AI tools na masasabi nyo na maganda siyang gamitin sa mga aralin sa Pilipino? Bakit sa katanungan ko, kung mayroon bang mga AI tools na nakakaintindi ng mga Pilipino po. Bago po namin ito inilapat sa aming pananaliksik, ay sinubukan po muna namin kung mayroon bang kaya pa nito mag-generate ng wikang Pilipino. At base po sa aming nalaman at sa aming malalim na pananaliksik at sa tulong ng aming nagapayo, ay nalaman namin na ang mga AI tool pala ay mayroong NLP o tinatawag na Natural Language Processing. So, ano lang no, dahil ako mismo ay hindi gumagamit ng AI dahil sa pag-aangka alam ko na yan lang ay para sa English. Okay, so napakagandang yan, no? Dahil binigyan nyo ng pagkakataon yung mga tamalayan, yung mga Filipino students na malaman nila na may maraming AI na pwede nilang AI tools na pwede nilang gamitin. Okay? Maraming. So, ibig sabihin yung mga nabanggit ninyo sa inyong panel kung ginagamit na pwede gamitin. Okay. Mayroon po kong karagdagan tungkol sa katanungan ko kung mayroon ibang nakakaitin po ba ang AI or ChatGPT na may Pilipino po. So, napatunayan po na ang ChatGPT ay ginagawa kakayahan magbigay utayan sa natural na data ng tao. Kaya masasabi po sa pag-aaral at nagkakonekta ito po sa NLP na meron po talaga may kakayahan ChatGPT na mag-generate talaga ng wikang Pilipino. Wikang Bisaya din po ba? Kaya din po mag-generate. So, ang question ay
di ba, kung sa una, kung gamiton sa wala pa ng mga AI tools is Google, no? Translate. So, alam nyo naman kung anong magiging resulta. Kung hindi mo babasahin yan at hindi mo linangin, ay marami talagang kamalian. So, anong napapansin ninyo bilang user ng AI tools na ito? Anong napapansin ninyo? Meron bang sila, tama ba yung pagkalahad? Wala ba yung mga maling kamalian? Accurate ba siya? I-examine pa po na ninyo while using the AI tools? So, inaamin ko po o iwan ko lang sa kanila. So, para sa akin po, hindi po talaga accurate ang generate ng ChatGPT dahil po, ang mga errors po ay nasisibing pundasyon na o nagbibigay lamang po ng informasyon. Hindi po kagaya ng sa ating kakayahan na marunong pa tayong mag-construct ng mga makabulbang salita. At ang AI po tools kasi ay naghihintay lamang po na gamitin ng tao at nasa tao pa rin po sa gumagamit kung ito ba ay kanyang ilalapat sa kanyang gawain o hindi mo o babasahin muna at i-analisa ang informasyon. Kunya, ang AI tools ba ay pwede po sila mag-translate? Opo ma'am, pwede po sila. Okay, so inquiry sa inyong mga kay para masagot po sa inyong mga questions. Opo ma'am, pwede po sila makasali. Depende na rin po sa gumagamit ng AI tools ma'am kasi depende po yun sa pagmamanipula no, sa AI kung saan pwede mong ipasali ang salitang Ingles sa paraang pabalbal, sa paraang pang-akademikong Filipino, o sa paraang formal na Filipino. Pwede mo sila isali sa ganun at mag-generate naman ang mga AI na naaayon sa kung anong gusto mo. Kaya depende na yan sa pagmamanipula ng AI. Okay, so naitanong ko lang yan dahil gusto ko na malaman kung talagang immersed din kayo sa paggamit nito. Kaya pag sila-study na niya, wala po niya. Dagan na siya ikasulti, no? Sige. So, ginagaragalan din po. Can you ask for pwede po niya yung Filipino? Yan ang kamatanan ng Ano tanan, John? Pwede yan? Pwede yan? Sa Filipino? So, tingnan ko lang ang sulit pero hindi po siya gaano accurate. Like, kung magtatanong ka kung ano ang wika ay sinasalita ng hindi po masasabi na accurate pero nagbibigay po ito na idea lang po pero hindi po siya kukonekta sa nagbibigay lang po ng informasyon pero hindi po masasabi na sapat o makabalwan ang informasyon na ibigay. Mabaw lang po. So, meron po AI na mas sabi ko na magandang gamitin sa wika. Okay. So, dapat Sa lalabas Microsoft Edge. So, dapat lalabas yan sa pag-aaral ninyo na good mo i-recommend na mga AI tools for Filipino. So, Like, ganit 15 sa tanan, mati pwede English. Dapat sa Filipino. Ganit English. So, yun na. For awareness. Kanino is for awareness. Kinamitan na, dili implikasyon. Awareness. So, ay isa yan po sa pag-iikap po ng isa History o kala yan? Hindi na sa maganda. Sige na, Storya. Na-istorya po ka. Base po sa naging katanungan ng kanina mga po, paano po malaman namin po? Isa po kasi talaga sa rason nito. Bakit namin ito ginawa pananalisik? Dahil nais namin makatulong sa iba, natulungan din ang aming mga sarili. Bilang mga aminado kaming gumagamit doon. At nais namin, Maging kami. yes, Hindi namin alam na pwede sa mostly ChatGPT, katulad ng English din, i-translate pa na mo. So, pwede siya mag-translate. Good, no? Awareness good. Kaya hindi naman lahat ay kabisado yung tungkol Lalo dito, na di ba? matatanda. Okay, so balik tayo sa kung ganito guide ko ninyo at least kuhaan ko na ako ang sa question na kung ihatag niyo, no? Okay, so unang-una, ang naging komento ko talaga sa SOP ninyo ay ang dami.
parang manirapan kayo kung ano nga ba ang focus ninyo na gusto nyo yung kunin. Imagine mo, abot ko ito. Okay? So, number 1, no? Lahat ko, may tayo niya na. Bakit pa na, working title kasi siguro na ilahan, no? Okay, so, sang-ayon ako kay McGurley na kung maaari, question number 2 ay incorporate nyo sa perception. Okay? Then, so, ibig sabihin niya, mayroon po ninyo sa perception sa antas ng kasanayan. So, ang yung number 1 is kaming kadalasan ginagamit. Then, ang number 2 ninyo is perception. Number 3 ninyo is antas. Then, kaiman, kaugnayan. So, ang ika-7, ikapila naman ka-questions. 1, 2, pang-anim yung kahit gawain. Okay. So, ang pinakaunang katanungan ko ay, sino ang gagawa sa AI? Sino ang gagawa o sino ang susulat ng sanaysa gamit ang AI tools? So, the same respondent. So, ibig sabihin, dalawa ang gagawin nila. Ang katanungan ko, the same paksa. No? How about gamito ninyo ang 1 o 2? Ang isa is, i-compare na lang. I-compare na lang. Kaya lisod ka, ayaw, no? Kaya, nalasrahin. Ayan, sa bias na. Diba? Yan rin po yung gusto namin. Solution po ng decision ng isang grupo na. So, for example, 1-1, sila yung manual, no? Yung sariling kakayahan talaga nila. Alam mo, refer sila o mga dictionary or sa. Dahil yan naman ay gamit talaga sa kanila. Then, ang 1-2, sila yung gagamit ng AI. So, ang mangyari, so, si AI na ang mag-check yung percentage kung tama ba yung pagkabuo. Tama? Pakita ba po ninyo sa percentage kung sa ilang ang criteria? So meaning, dapat, kung sa criteria sa paminaw, o kung sa criteria sa AI, kung sa criteria ninyo. So, pasok po kami. Pamantayan sa pasok-buwang na pagsulat ng sanay-say lang po talaga. Tapos, sa session rin po ng aming tagapayo na pareho na lang ng pamantayan ang dalawa. Para mas matukoy talaga kung ang mas maganda o ano ang kailangan. Ang inyong libutan dire, makikita natin, ang katanungan ko, yung ginamit nyo na criteria dito, di ba sinabi nyo mula sa pasok? Pero ang criteria sa mga AI tools is, nagkatungkol experimental rin nyo, so dapat walang bias na mangyayari. So ang katanungan ko, same ba po ng criteria sa AI? How about ang AI na criteria, kung po yung gamiton sa sariling kakayahan? Okay ba? Okay ba na, ma'am? Okay, mahutog na may bias mo nga. Kanang ang criteria kung nila sa sarili kaya ng manual na pagsuwat sa walay AI is katong gamit sa pasok. Kunya lahi ang criteria, ang sa pasok. Ang ilan ang iskiran nila una sa kay gali po mabubukay na po sila gimutang dire ang criteria. Ang sama dyan ang criteria. Ako, pareho lang po ang criteria yung binigay namin para sa sariling kakayahan at sa AI-generated Sige po mabubukay na po. Yun po, yung pamantayan namin is hindi namin mula sa pasok dahil kung kahit namin tayo, kamu po yung input o criteria sa AI? hindi po. Explain sa pareho. Yung ginamit po namin na pamantayan ay ginamit namin sa dalawang paraang, yung sa dalawang pagsalaysay po. Yung sa AI-generated po, pagkatapos po namin mawasuman gamit ang pamantayang sinipin namin sa paso, ay ilalapat namin yun or
ika-copy paste po namin sa Scriber at yung Scriber na po yung magsasabi ko ilang porsyento ng sanaysay may AI. Hindi, AI naman siya naan. Dili na lang din ninyo ipa-check sa kwarta ko na gusto ang mo check. Bakit pa ngayon na lang ang ilang output from Output sa AI? AI. The same criteria yung gagamitin sa paso. May rason po kami kung bakit namin ilalapat sa Scriber. At nais namin malaman kung ilang porsyento po ng sanaysay ang AI generated. Siyempre, AI, dyan kayo mo nilang gamit. Ang rason po namin, ma'am, ay nais namin malaman kung ang ibinigay bang sagot ng AI is simply copy-paste lang ng mga mag-aaral o ito ay ipapaulad nila, ma'am, ipapaulad nila at lalapatan ng sarili nilang kakayahan. Diba, ako, estudyante. For example, si ma'am sa manual, ako sa AI, bibigyan ninyo ng topic. Yan, ikon ko na ako na akong idea. Kunya, ito na i-send sa Ipit? Ay, mura feeling na ko kay mo refer sila o AI while writing. Ay! Oo. Hindi Hindi ba sila Hindi po ang AI ang gagawa? Opo. Kasi po, sa paksa po kasi binigay namin web author. Ayan ang magagamit kung kuan. Kung gamit magkaliwan to sa third Scriber mo. Oo. Gamitin na lang. Kung kanya yung gamitin kay para dali. Gamitin mo sa kuan. Dili mo mag-criteria na yun kay para may bias. AI, dyan ang nag-check. Oh. So, ito sa ang criteria, ang Scriber, di ay? Sila input daw nila. Hindi po, yung porsyento lang po. Magbibigay po ng ilang porsyento ng sanaysay ang AI generated. Samo yung check manually. Okay. AI tukuan. Opo. Kanang usabi na sa AI. Ay na is confirmation siguro. Is what? Wala ko internet. Is what? Nya i-send. Nya i-check it. Utuhon na yun na sa AI. So wag naman dyan sila nilang Alihan So sila. kami mag-check. Uy, Okay. ayaw na nasa sulit. Ang pagtuo bitaw na magsuwat sila sa naysay, gamit sila AI, then kato ilang i-improve. Ako paano gusto sa proseso ninyo? May mong pagtuo. So meaning, og mayroon ka og AI tools, di ba ang AI is supplement na mag-write ka. So mag-write ka sa naysay, tintahay ang topic inflation. So mag-type ka sa AI about inflation. Then magkuha ka dito mga ideas, pero ikaw mo yung magaray. Nga na. O yung pagsabot. Ika na? Yun din po ang Okay. sabihin. So mauto. Ang ilang pasabot sa Wala ano? sila idea sa AI. Kanya. Okay. Kanya, silbi, ang manual is, kikan sa silang unang-una, pwede silang ma-refer o mga dictionaries, etc. Opo. Kanya, ang inyong lang gusto is, katong inyong ang gitawag na i-confirm kung sila mag-regalin o delete from AI. So, pasabot pa na, kung sa research pa na, plagiarism, check. Pwede na. So, dapat klaro dapat klaro. Ang proseso ay dapat klaro para dahil ito experimental, dapat walang bias. So, kung ano ang treatment ng isa ay pareho din sa isa. Okay? So, dapat malinaw yan at nakasulat yan sa manuscript kung paano gagawin. Na maipakita ninyo na walang nangyayaring bias. Okay? So, Mauna itong pangutanan. No, so at least, klaro. Okay, so experimental din na siya. So mauna ko, pangutanan. Okay, so maraming salamat. No, So at least klaro at ba? the same time, hindi lang ako nagtatanong, kundi meron din ako matutunan mula sa inyo. Okay, thank you. Congratulations. Ako na. Magpatay ko na rin yung Hello. niya. Ilan ba ang respondents niyo? Ilang grupo? Isa lang ba? Hindi na po gusto po namin yung dalawang section, pero ang suggestion po na sa statistician namin is isang grupo lang.
ay kasalukuyan isang grupo po. Isang grupo. Paano nyo gagawin? Yun po ma'am, sa dalawang paraan po. Ang una ay magsusulat sila ng sanaysay gamit ang kanilang kakayahan. At Kasi topic? opo ma'am, kapalit ng paksa po. So may idea na sila. Consistion ng aming decision ko, di ba? Parang mabayas sila. Nais po kasi, ang punto po namin ay anong pinagkaiba ng sariling kakayahan sa AI-generated na essay po o sanaysay. Kasi base po sa aming ginawa, magkaiba po talaga yung paraan ng yung struktura ng sanaysay po na galing sa AI at yung struktura ng sariling gawa ng isang mag-aaral. I guess it would be better if dalawang impact groups. Maraming salamat po. Kasi experimental. Anong klase experimental ang gagawin niyo? So you will use Quasai. Kapag gagamit kayo ng Quasai, dalawang impact groups ang gagawin niyo. So, mas better siguro if dalawang grupo, yung isa, yung manual, yung isa supplemented by AI. Pero dapat i-control niyo ang capacity ng mga bata when it comes to level nila sa kasanayan sa paggawa ng para masasabi natin na equal sila, nearly equal sila in terms of that competency. Di ba ma'am? So, maggawa kayo ng pre-test. Okay, so malalaman nyo doon kung sino-sino ang mga bata na magkapare-pareho ng level. Diba, no? Diba yun? Pre-test po ma'am. Yes, gagawa kayo ng pre-test. Ano ba yung pero ang biggest book is dito na appear sa sulat dili na dili ko na siya ang determinant kung paano kita sa previous bulletin dia is similar at least ang gisina da at isa ka pero Gusto ko na ito pag-compare na sila ay nag-improve sila. May naman sila intervention good. Nawa ni. Asa madapit ang comparison ninyo? Kita kayo padayon na sa inyo man yung one group, no? Para dili kayo kuan. Wala man dili asa may level sa ilang kasanayan. Katong ikuha ninyo kanong kasanaysay. 5? Ano ang antas ng kasanayan ng mga oral sa pagsulat gamit ang sariling kakayahan at AI tool? Siguro pati one group? Unicorn version ng isa din like ano na group na tayo pero really ang iso na group or makuha ka din nga kuan sa one group magkuha sa one group Lagi naman mo, nana sila idea ba ya? the same group ko better sila Kani nga adlaw, ipagama sila using manual. Sunod ka adlaw, ipagama na po sila using AI. so mo na gusto na sa rin ang pas na Opo ma'am, isang grupo. pero ba do split lahi ang usa nga mo imong manual ami Pwede na mo na ma'am. pwede mo pa idea ka bias yung usa ka Ang isa dyan niya. Ang one-one ka na mo manual. kaya na siya idea na kung nga sa topic yan din ko yung gusto namin Dalawang Nga to na lagi. The same topic. Magkampo. Kailangan good lang na sila idea. Nakagawa sila ako kasanaysay. Bet, masakot sila ka-better kay naka sila AI. Naka sila idea. dalawang grupo po talaga. Kasi pwede na din na. Okay, mag-control group po, mag-experimental group. Katong control, katong manual, then katong experimental, supplemented by AI. Ano na lang,
Sige po. Good morning. Magandang umaga. Okay, so isang magandang mag-aaral talaga ito tungkol sa AI. Okay, so whether we like it or not, andito na talaga sa AI. Okay, so dadako tayo sa, so yung format natin para sa dako ng pagpapatibay, ano ba yung format natin? Okay. Okay. Research gap. Ano ba yung, bakit ito yung, ano yung research gap? When you say research gap, ano yung kakulangan sa pananaliksik tungkol sa AI? Okay, sino yung hindi pa nakasagot? Oh, yun. Lalo na yung individual. Okay. Amin po, research ka po mga kayo. Wala po pong nagsaliksik ito po sa aming nagsasagawa sa liksik po naman. Naghanap na po kami sa Bohol Island State University po ng mga datos at sa internet po naman. Wala po pong nagsaliksik ng aming pagkalisik po ng implikasyon ng susulat ng sanaysay implikasyon ng artificial intelligence ko sa susulat ng sanaysay po. Okay, pero meron ng mga AI na mga study. Meron na wala na. Meron na, pero sa implementation wala. So yun yung ilalagay nyo dito as research gap. Dito yung ilalagay sa introduction. Research gap ay very important. Mahalagang mahalaga. Kasi bakit kayo pag-aaral kung wala nang gap tungkol dyan? Okay? Research gap. Magaling. Na-mention niya talaga lahat. Yung sa okay, just for your table, medyo malaki yung mga boxes na luwang. So, kailangan be mindful sa mga shapes. At saka, okay, suliratin. Wala na itong number 2, di ba? Wala na. Okay, so, ano ang perception ng mga mag-aaral? May makabuluhang kaibahan. So, kabuluhang kaibahan sa kanilang perception, sa kasanayan. Okay, so clarify lang. Na may topic. So, I am pretty sure na katong i-discuss nilang wala ninyo nabutan sa inyong paraan ng paglikom ng datos. Wala. So, kailangan katong mga na-discuss na nabutang. Okay? So, may control kayo or wala? According sa na-agree. Control group na Daan na may control group. Naan na may control group. So, I am asking based sa katulang naan na nakahatag na sila ng katungubang panel. So, wala na ko na kung tanaan yung base at din sa inyong hagi-suwat. Okay? So, paano nyo ba yan kukunin? Magpapa-answer, di ba? Mayroon na kayo control na experimental. Kung saan inyo, what's your next, ano ba yung kasunod nyo na step? Magbibigay po kami ng survey ng talatanungan kung saan may 4-point Likert scale po. Sige, okay na tayo doon. Directly sa kasanayan na. Huwag na tayo mag-usap tungkol sa perception. Katulad pag yung get na skill, na kasanayan, saan ka namin ano? Katulad yung ilang pagawa na silang paragraph ba? Katulad. Bumasunod po naman sa kanilang Okay, pamilya. so I want to know, Mr. Lingro, kung saan na ninyo pagkuha sa data.
Okay, di ba na may control, na may experimental, na may isa ka topic. Topic ninyo isa. Doon na sila pa-seron. Pwede ma'am. Okay, doon na Kung sila dalawang pa grupo, pwede. Ang inyong kuan, AI assistant is na ay topic i-feed na nila or magawa kung sila ilang kaugalingon. Then, isa man, The same topic po. the same topic. Then, ang kabog sa AI assistant, kung sa may pamaagi sa pagpa-answer ninyo. Pag ano pa rin ma'am, pag bibigyan pa rin namin sila ng kaparehong paksa kung saan pwede silang gumamit ng cellphone sa pagsusulat ng sinaysay. Okay, so how, kung sa man ang inyong accepted, kung sa man inyong pagkabalo, sige, feed na nila ng topic, then generate na siya. Kung sa man ang inyong may terms or conditions, bisan AI na siya, while they are answering na may instructions, na May may, limitasyon po ng mga and it should be clear before starting the paggawa ng may balutulin po ang sige, at basahin niyo yung panuto, si Balupa, basahin niyo yung panuto. Sige. Narito po ang panuto. Page, ano yan, page? Page, pahina po 39. 39. Sige, basahin. Narito po ang panuto sa pagsulat ng salaysay gamit ang AI. Una, ibibigay ng mga manaliksik ang parehong paksa ng susurating salaysay. Pangalawa, hindi hinigit sa 500 at hindi naman kukulangi sa 300 ang dami ng salita. May karamatang bawas na 5 puntos kung hihigit sa 500 ang salita. At kung kukulangin naman sa 300 salita ay may karamatang bawas na 3 puntos. Pangatlo po, binigyan lamang ang mga mag-aral ng isang oras sa pagbuo ng salaysay. At pang-apat, bibigyan ang mga mag-aral ng papel at panulat. Pang-lima, pahihintulutan ang mga mag-aral na gumamit ang mobile phones upang maka-access sa internet at website ng tools. Okay. So, wala na yung kabalo kung saan na ilang ibuhat. Basta kay kanang itagaan na ninyo sila of freedom na they have mobile phones. So, ang inyo medyo ma-forfeit na ang inyong pa-assist lang magkaka. So, biyaan na ninyo sila, di ba? With a mobile phone. Biyaan na ninyo sila. What if ay may topic, may paksa tayo tungkol sa ang paksa natin ay tungkol sa kultura ng mga Boholano. So, for example, ChatGPT, gagawa ako ng command. Can you give me pinaman ka sa naisay din can you give me 300 words, 5, pila ka sa naisay ni siya. Kani mga naa din i-command din nila. So directly, mo generate na ang AI. So di ba dali ka kaayo, wala na nag-assist. Asa na may assist ato? Wala na. So unsaon man na ninyo pag-resolve? Kaya ang gusto ninyo mamulutang is assisted na siya. Diniingon nga si AI ka lang ang gahimo. Alam nyo yan, you better know, di ba? Kay kamo mo-feed na mo, mayo na mo diretsyo, di ba? So kana, kung saan na ninyo pag-resolve nga issue, na dili lang yun lago, mo-feed na ang mga bata, what will you do? Assisted naman ka siya. Gawas o na adalian, pwede pagawa na sa AI tool. Sige, Marsha. Naiintindihan ko po ang nais niyo po sabihin. At naisip na rin po namin yan kanina. Ngunit, yun nga po, gagawa po kami na mas mabuting, ipapaulad po namin ang aming panuto kung saan ang mga mag-aaral ay maninimilihan po ang paggamit nila ng AI or isang panuto kung saan Dapat may process procedure. Saan siya pa?
nyo ba gagamitin nyo sa Scriber? Sige daw. Kasi yung Scriber may project check din yun. Okay po. So, di ba po, mas magagamit mo namin ang Scriber para masuri namin kung ilang porsyento ng AI-generated content ang ginawa ng mag-aral. So, makikita naman po sa ating sa panahon to, di ba po, na di ba, hindi hinigit sa 300 ay 500 ang salita at hindi naman kukulangin sa 300 ang salita. So kapag ang isang mag-aral ay nagkukuman sa isang AI tools na bigyan mo ko ng 300 na salita ng AI content. So kapag ito ay kanyang kinapi and paste lang kapag ito ay kinapi and paste lang ay malalaman po namin sa pamamagitan ng paggamit ng Scriber. Dahil po ang Scriber po ay mayroong AI detection kung saan may kaya nitong isuri kung ilang porsyento ng AI content ang ginamit ng mga mag-aaral po. Okay, so kaya nagamit kayo ng Scriber. Okay, so pero yung Scriber, na-test nyo ba yun using sa Filipino? Na-feeling nyo yung Filipino? Kasi mga English lang ang tapos sa Filipino, okay din siya. Sa Scriber is, before ko po ay introduce sa amin kasabi sa pag-exit ay pinakita ko muna nila ang sample Filipino language. Filipino. Ang sagot po ay galing sa ChatGPT. Kinabi and paste ko po. So, ipinakita ko nila at ipinis ko sa Scriber so na ang lumabas sa resulta ay nasa 90% or nasa red color ang isang content. Okay. Yun yung gusto ko. Yun yung gusto ko maliwanag. Okay. So, ang inyong pag-check, ang pag-check ninyo sa AI is AI mo niyo pag-check. Ano yung masagot? Pero hindi po purpose na para malaman ko, para matuloy ko lang ang AI content ko, sabihin na hindi more siya na pagka-copy and paste lang po ang gawain ay activity ng isang pag-aaral. Kaya mas makakabuti na masuri muna namin ang isang content ng isang mag-aaral para matuloy namin kung copy-paste lang po ba ang kanyang kasagutan. Okay, so pag-determine yung copy-paste, so inyo na ng lookout. Dapat liwanagin nyo talaga sa inyong panuto, kagaya na sinabi ko kanina. Kasi baka feed lang ng feed sila ng topic at saka may command na based dito sa inyong criteria. Okay, sa inyong rubrics. No, not criteria. Sa inyong mechanics, kintahay, di ba? Naamoy mechanics diri, i-feed lang ni siya sa AI. Mo-generate naman sila based din sa mechanics. So, dili na siya assisted. Para sa akong gisulting. Okay, so isa ko na siya para maluto, ma-assisted lang. Dili ikaw na nagpahimo lang sila sa AI. Okay? So, improve your panuto. Then, yung mga napagkasunduan ng panel, dapat nagpeng nyo talaga dito sa paraan ng pangangalap na dapat sa pag-ibog na dapat. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Congrats. Maraming salamat po. Asahan niyo po lahat po ng inyong mga sesyon, dokumentasyon, lahat po ng inyong mga naibigay na kaalaman sa amin ay aming ilalabat sa aming pananalisik at mananatili sa aming puso at isip. Yun lamang po at maraming salamat. Next. Ang pangatlong grupo po pang-apat na grupo po ay sina Binibini Tabalba. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, ma'am.